Paano ba talaga mag-move on? Yung lahat ng kabiguan na dumaan sa'yo, papaano ka magsisimula ng panibagong ikaw? Kasi alam na alam natin kapag may nagtatapos, talaga namang napakasakit niyan. Pwedeng matapos sa relasyon, natapos na pangarap, o natapos na trabaho, o yung isang yugto ng buhay mo. At ang unang instinct natin dyan kumapit lang, 'di ba? Kayanin, magtiyaga, 'di ba? O magpanggap na okay ka lang. Kapag pinipigil mong tapusin ang bagay na dapat nang tapusin, ay parang pinipigilan mo rin ang bagong simula sa buhay mo. Ang bagong simula para sa'yo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa toxic na relationship o toxic na trabaho, pero pinipilit mo pa rin magstay. Tapos hindi mo binibigyan ng opportunity yung sarili mo na baka meron palang magandang opportunity na nag-iintay sa'yo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Dorelli, ang inyong Ate Lors. Ang topic natin ngayon is yung paano mag-move on. In general, mag-move on ka sa relasyon or kung ano man yung natapos or kung ayaw mo man umalis dun sa sitwasyon na yon, bakit kailangan mong umalis? Kaya pag-uusapan natin, paano ba talaga mag-move on? Sa video na ito ay ipapakita natin yung tunay na proseso paano maghilom. Kasi talagang ang simula niyan, hayaan mo lang na masaktan ka. Hayaan mo lang na bumitaw ka. At doon papasok yung paghihilom. Normal na papasok yan. Magiging natural na proseso yan. Dito sa video na ito ay matututunan mo kung paano mo ipaprocess yung iyong emotional pain, yung iyong grief, yung iyong heartbreak, at paano magsimula muli nang hindi tinatakasan yung nararamdaman mo. Kasi habang tinatakasan mo yung pain, akala natin, halimbawa, andyan na, ayaw mong harapin yung problema, ayaw mong harapin yung pain na nararamdaman mo. Iwas ka ng iwas, gumagawa ka ng something para maiwasan mo. Pero hindi mo alam, lalo lang yan magiging problema sa bandang huli or lalong tatagal ang healing process mo. So kaya yan, simulan na natin. Yung number 1, hayaan mong matapos. Kung sa tingin ninyo talagang, alam mo, kailangan ng tapusin, trabaho man yan, relasyon man yan, o kung ano man yan, na talaga namang nakikita nyo na wala ng pag-asa, kailangan ng tapusin, let it end. Diba? Marami kasi sa atin takot sa endings. Hindi dahil alam na kasi natin yan kapag ending masakit, diba? Kundi dahil mas natatakot sila na walang kasiguraduhan yung anong mangyayari next. Takot ka agad yung umiiral kaysa isipin na baka may mas magandang opportunity na darating. Nauunahan ng takot, yung tinatawag na nauunahan ng takot, di ba? Ayaw mag-take ng risk. Kung mapapansin ninyo yung mga successful na businessmen, yung mga yumaman, mga risk taker yan. Kahit yung mga gumanda ang relasyon ngayon, mga risk taker yan. Isa na ako dyan. Hindi magiging ganito kaganda yung relasyon ko ngayon. Umabot ako sa ganitong edad kung hindi ako nag-take ng risk nung kabataan ko pa. Napakarami kong risk na tinake. Yung iba naman kaya ayaw tapusin. Parang komportable na sila. Ito na yan eh. Ito na yung sitwasyon ko eh. Pamilyar na ako dito. Kesa sumuong na naman ako sa panibagong buhay. Kapag nagdesisyon akong tapusin to, ano ang kakaharapin ko, 'di ba? Ito sanay na ako eh. Sanay na ako nasasaktan, sanay na ako na toxic yung boss ko, sanay na ako na binubuli ako ng mga ka-office mate ko, 'di ba? Pero paano mo malalaman na meron palang tamang tao na parating? Sinasayang mo, 'di ba? O kaya naman meron palang mas magandang trabaho na nag-iintay sa'yo. Kaso, nasasayang kasi andyan ka pa rin. Hindi mo tinitake yung opportunity. Hindi mo tinitingnan in a positive way na kapag natapos tong bagay na to, may magandang darating. Ayan, nang dahil sa takot sumubok or mag-take ng risk, nag-i-stay na lang yung mga tao na ganyan. Kahit na pagod na sila emotionally sa kanilang relasyon at sa kanilang trabaho, nag-i-stay sila kahit drain na stress na sila sa trabaho. Minsan, kailan ka magdidesisyon? Yung sobrang stress mo, yan na yung nagbigay sa'yo ng sakit. Diba? Mas malaki pa yung gagastusin mo sa pampagamot mo kaysa sa kinikita mo. Diba? Tapos, pwede rin na kumakapit ka sa pangarap na hindi naman gumagana. Like for example, if it is a relationship,
may pag-asa pa yan, magbabago pa yan. Diba? Magbabago pa ang sitwasyon namin. 12 years na, 20 years na. Ganun pa din. Tandaan nyo na yung pag-alis sa unwanted situation, hindi failure yan. Minsan nga ito yung masasabi mo na pinakatamang desisyon na magagawa mo para sa sarili mo. At tandaan mo ang closure. Kung ano man yung gusto mong isarado, relasyon, trabaho, hindi yan tinatanggap or no one will do that for you. Walang gagawa niyan sa'yo. It is something that you give to yourself. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Ikaw lang ang makakapagbigay niyan sa sarili mo. Okay, yung number 2 natin, hayaan mong masaktan. Hayaan mo. Ramdamin mo yung sakit. Ramdamin mo siya, wag mong iwasan. Hindi nawawala ang sakit kapag ini-ignore mo ito o iniiwasan mo ito. Kapag itinatago mo ang lungkot mo, ang sakit mo, parang parang beach ball yan or bola, 'di ba? Basketball. Pilit mo yan ilubog sa tubig. Halimbawa sa swimming pool, pilit mong ilubog yan. Pagbitaw mo yan, babalik sa'yo yan. Magbabounce back yan sa'yo ng napakalakas pa. Diba? So kung yung problema ay ayaw mong harapin, yung pain ayaw mong ramdamin, pilit mong iniiwasan, diba? Pagdating ng araw, mas masakit pa yan. Kaya harapin mo lang. Harapin mo yung nararamdaman mo. Kung kailangan mong umiyak ka. Diba? Sa kotse, sa kwarto mo. Kung nararamdaman mo na naiiyak ka, huwag mong pigilan. Sige, iyak. Diba? Umanap ka ng pwestuhan mo, umiyak ka doon. Maglakad ka ng tahimik. Kung may nararamdaman kang pain, namnamin mo yung pain. Huwag mong iwasan. Ito yung pain nararamdaman mo. Sige, ramdamin mo yung pain. Isulat mo yung nararamdaman mo. Magkaroon ka ng journal, ng paper. Isulat mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Kung kaya mong gawin araw-araw, kahit pare-parehas yung sinusulat mo, ito yung nararamdaman ko, isulat mo. Maghanap ka ng kausap, yung mapagkakatiwalaan na pwede mong ilabas lahat ng hinaing mo. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan yung kapag nagsabi ka ng kahinaan mo o ng sakit mo, ng nararamdaman mo, hindi ka ichichismis. Alam mo, natutulungan ka, susuportahan ka, papakinggan ka. Piliin nyo yung pagsasabihan nyo. Huwag nyong isipin na kapag nakakaramdam kayo ng pain, ng kirot sa inyong puso, napakahina nyo na bilang tao o napaka-dramatic nyo na. Hindi Normal yan. Normal yan sa atin bilang tao, di ba? Yang sakit na yan, parang sign yan parang mensahe yan sa'yo na pagkatapos nitong sakit na to, kailangan mo magbago, kailangan mo mag-improve. Okay, yung number 3, yung paggamot dyan sa sakit na yan, yung emotional processing na yan. Hindi ka dapat lunurin ng sarili mong sakit at hirap. Hindi ka dapat malugmok dyan, na talaga nagstay ka na lang dyan sa pain na yan, di ba? Unang-una, alamin mo muna ano ba yung emosyon na pinagdadaanan mo. Alamin mo muna yan. Ito ba ay lungkot? Ito ba ay galit? Ito ba ay grief? Alamin mo para ma-identify mo kasi nakakatulong ito kapag na-identify mo talaga kung ano ang pinagdadaanan mo. Marami na tayong mga resources na pwedeng magamit, materials, internet, di ba? Online para makatulong sa'yo, para ma-identify mo kung ano talaga ang problema mo, ano talaga ang pinagdadaanan mo. Huwag kang manghuhula. Kung kinakailangan mo ng counseling, ng psychologist, why not? Kung kaya naman ng budget, sige, para lang talaga ma-identify mo anong pinagdadaanan mo ngayon. Importante yan. Kasi mahirap mag-process ng healing, ng emotional healing, kung hindi mo naman alam ano yung pinaprocess mo specifically, di ba? Kung kalungkutan ba yan o kung galit ba yan. So, kailangan mo talagang alamin yan. Tapos, itigil mo yung pagsiset ng timeline na, next year o next month, dapat okay na ako. Walang ganun. Sa emotional healing, sa pag-process ng healing, walang timeline yan. No one can tell, even ikaw, hindi mo masasabi sa sarili mo, next month, okay na ako. Bukas, okay na ako. Hindi, mga 2 months lang to, okay na ako. Walang makakapagsabi. Much better kung makakaya mong sabihin na in 2 weeks or in 1 month, okay ka na. Pero walang timeline ng healing kasi. Kasi it takes time talaga. Kusa yan mararamdaman. Magigising ka na lang isang umaga, tsaka mo masasabi na okay na ako. Pero walang makakapagsabi kung kailan yan. So huwag kang mag-set ng timeline kasi baka ginagahol mo yung sarili mo para maging okay ka. Hindi ganon. Talagang hahayaan mo
Raramdamin mo lahat ng pain. Daanan mo yung process. Tapusin mo yung healing, wag mong mamadaliin. Lalong-lalo na sa relasyon. Baka akala nyo na ang gamot sa pagpaprocess ng emotional healing is to get someone else. Kumuha ka ng panibagong pagtutuunan ng atensyon mo, ng pagmamahal mo para mag-heal ka kaagad. Baka mali yung tao na madampot mo, mas maging malaki pa yung problema mo. Tapos eto na, yung hayaan mo maghilom ng kusa. Ito nga yung sinasabi ko, huwag niyong madaliin. Diba? Kasi may araw yan na okay ka. May araw yan na babalik lahat. May narinig kang kanta, may nakita kang lugar. Meron kang naamoy na nakakapagpaalala. Babalik at babalik lahat yan, di ba? Alam mo yung pakiramdam na parang kahapon lang nangyari, yung sakit, di ba? Hindi ibig sabihin nito ay hindi ka naghihilom. Na hindi ka, nawala ka sa process ng paghihilom. Nandun ka na. Normal lang to na bumabalik. Lalo kapag may nakita kang mga ganyang bagay na nakakapagpaalala sa nakaraan. Normal lang yan. Hindi ibig sabihin na hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin, hindi ka nag-heal. Hindi. Nandyan yung pain, pero ano yan yun nga, it takes time. Unti-unti, nawawala unti-unti, pero nandyan pa rin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nag-heal. Andun ka sa process. Okay? Nandyan yung pain, pero tinatrato mo na siya differently kasi nga nag-heal ka na. Unlike before, let's say, before talaga namang ngawa ka ng ngawa almost every night, almost every day. Pero 'di ba lumipas ang panahon, 1 buwan, 2 buwan, iba na yung pag-approach mo dun sa pain. Andiyan na yung nagpapakabisi ka or nagwo-walking ka or nag-exercise ka or naglalaro ka ng badminton kasi badminton player kami. 'Di ba? Iba na yung pag-handle mo. Andun pa rin yung pain pero alam mo na siyang i-handle. So 'yan, ibig sabihin kapag nandiyan ka na sa stage na 'yan, nasa healing process ka na. Pero hindi sapat yung iintayin mo lang yung panahon na, yung kagaya sinabi ko kanina, walang timeline. Oo, walang timeline talaga. Pero hindi sapat na mag-intay ka lang kung kailan dumating yung araw ng acceptance mo. Yung talagang masasabi mong move on ka na. Kailangan yan ng participation mo, di ba? It requires ng tulong mo talaga. Tutulungan mo ang panahon para maghilom ka, di ba? Bitawan mo ang resentment. Itigil mo ang what if. What if hindi ako umalis sa trabaho ko? What if hindi ko siya iniwan, di ba? Rebuild your new identity, di ba? Paano mo i-build ang new version mo na much better than before. And then yung next natin, moving on. Moving on is power. Talaga naman, di ba? Moving on is not pretending it didn't matter. Hindi ganun eh. Ang moving on is yung oo, nasaktan ako. Oo, binago ako nito. Pero, buhay pa rin ako. Andito pa rin ako. Marami akong natutunan. Diba? Hindi ko na uulitin yung mga naranasan ko before. Sisiguraduhin ko na much better version na ako ng sarili ko ngayon. Mas matatag na ako ngayon. May boundaries na ako, may standard na ako sa buhay para hindi na maulit yung sakit na naranasan ko before. Mas malinaw na sa akin ang pagpili ko sa ikabubuti ng buhay ko. So, diba, moving on is power. Diba, habang nagmo-move on ka, ang dami mong natututunan dyan. At yan mga natutunan mo, ang magiging panibagong weapon mo para mas maging malakas ka sa new version mo. Ito lang tandaan natin, no? Ang letting go ay bahagi ng buhay natin. Maparelasyon man yan, mapatrabaho man yan, pangarap, sarili mo, o kung ano pa man. Letting go or yung pagtapos ng isang yugto ng buhay mo ay normal. Talagang nangyayari sa atin yan, di ba? At bawat pagkakataon, kung ano man yung nilet go mo, may choice ka. Nasa iyo ang control. Ikaw ang may control sa kinabukasan mo. Yung nakaraan mo, wala ka ng control doon. Nangyari na yan di ba? So, hindi mo na yan dapat pag-aksayahan ng panahon. Ang titingnan mo na lang dyan yung mga bagay na natutunan mo para gamitin mo sa kinabukasan mo. So tandaan nyo, ang may control ng buhay nyo at ng kinabukasan nyo ay walang iba kundi kayo. Huwag nyong iasa yan sa ibang tao dahil kapag pumalpak yan, pwede nyo bang sisihin? Sisisihin nyo ibang tao may magagawa. Wala. So much better, ikaw talaga ang magdidesisyon para sa sarili mo. Dahil ikaw ang maglalagay sa sarili mo kung saan ka dapat. Like ngayon, kung anong kinalalagyan nyo ngayon,
Sino naglagay sa inyo dyan sa kinalalagyan nyo? Like for example, sa pag-aasawa, ikaw nagdesisyon na gusto mo mag-asawa. Except lang yung talagang sabihin mong arranged marriage, ha? Yung trabaho, sino nagdesisyon na pumunta? Kahit may nag-refer sa'yo sa trabaho na yan, pumunta ka pa rin. Tinanggap mo pa rin. Desisyon mo pa rin, di ba? So, ang buhay, ikaw ang magdedesisyon. Kasi wala talagang iba. Ganon din naman kapag nagka-problema tayo, di ba? Wala ka namang matakbuhan, ha? Kung tulong sa kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, lalo financial, 1-2 beses ka matulungan, wala na, hindi sa ayaw nilang tumulong. Kasi may mga responsibilidad din sila. Meron din silang kanya-kanyang problema, may kanya-kanya rin silang dalahin. Kaya bandang huli, ikaw lang talaga sa sarili mo. Ikaw lang talaga ang tutulong sa sarili mo. 'Di ba? Unless kung meron kang kapartner na talaga namang mahal na mahal ka at suportado ka. So ayun, maraming salamat sa suporta sa akin.